Official na mga idol, Minnesota Timberwolves ang makakalaban ng Los Angeles Lakers sa first round ng playoffs. Ito ay matapos matalo kanina ng Golden State Warriors sa laban nila kontra LA Clippers. Sobrang dami siguro ng ihinayang sa ngayon. Nung mga nakaraan lang kasi marami akong nakikita na gusto nila magtapatan kaagad sa first round ang kupunan ng Golden State Warriors at Los Angeles Lakers, na kung saan alam naman natin sobrang dami talagang supporters na magkabilang kupunan. Pero yun nga lang bumagsak pa sa play-in tournament ang GSW, na kung saan makakalaban naman nila ang kupunan ng Memphis Grizzlies. Well, wala na tayong magagawa dyan, kaya naman pag-usapan na natin itong banggaan sa pagitan ng Los Angeles Lakers at Minnesota Timberwolves. Para sa mga di nakakaalam, 2-2 po ang head-to-head matchup na magkabilang kupunan. Yes, tama kayo na narinig. 2 beses nanalo ang Lake Show laban sa Minnesota at 2 beses din naman nanalo ang Timberwolves laban sa Lakers. Nakakuha ng Lake Show ang una nilang panalo sa Minnesota noong opening night, na kung saan ginanap noong October 23, 2024 sa score na 110-103. Pero mabilis naman kaagad nakabawi ang Minnesota dito sa Purple and Gold, na kung saan nag-dominate talaga sila at nagawa nilang tambakan ang Los Angeles Lakers ng as many as 29 points sa score na 109-80. Nakakuha ng Minnesota ang ikalawa nilang panalo laban sa kupunan ng Los Angeles Lakers noong December 14, 2024 natapos ang game sa score na 97-87. Bali sa laban na yon, pinangunahan ni Anthony Edwards ang opensa ng Minnesota, na kung saan nakapagtala siya ng 23 points. Samantala, nakakuha naman ng Lake Show ang pangalawa nilang panalo laban sa Minnesota noong February 28. Ito na yung last game mga idol sa pagitan ng magkabilang kupunan. Natapos ang game sa score na 111-102. Para sa mga di napanood ng laban na to, pinangunahan ni LeBron ang opensa ng Lake Show sa laban na yan, na kung saan nakapagtala siya ng 33 points at samahan pa ng 17 rebounds. Grabe nga si Lolo Bron sa laban na yan mga idol Pero bukod kay Lolo Bron, nag-step up din dito yung dalawa sa mga kasama niya na masasabi nating key player din sa laban na to. Walang iba kundi si Luka at Austin. Bali tinapos ni Austin ng game na to na nakapagtala ng 23 points. Siya yung second leading scorer. Pangatlo si Luka Doncic na may 21 points. Natapos ng Los Angeles Lakers ang taon na to na may record na 50 wins sa 32 losses. Sila ang pangatlo sa standing ng Western Conference. Habang ang Minnesota naman ay may record na 49 wins sa 33 losses. Kung titignan nyo maigi mga idol sobrang dikit lang talaga ng banggaan dito sa Western Conference. Halos magkasunod lang dito ng panalo at talo ang kupunan ng dalawa na to. Kaya naman talaga masasabi natin na mahirap to para sa magkabilang kupunan. Kumbaga, hindi natin pwedeng sabihin na easy win lang to para sa Lake Show, kasi halos magkasunuran lang naman talaga sila ng panalo at talo na record. Pero kung ako tatanungin para sa akin mga idol, yamado dito ang Los Angeles Lakers. Bakit ko nasabi? Sobrang simple lang. Meron ako ditong ilang dahilan. Una sa lahat, hawak kasi ng Los Angeles Lakers ang home court advantage sa series na to, matapos nga nila magkaroon ng mas magandang record kumpara sa Minnesota. Alam naman nating lahat na advantage din talaga ang maglaro sa sarili mong bahay once na dikdikan nga ang laban. Sarili mong fans, sarili mong lugar, kumbaga nasa iyo talaga ang kalamangan. Nakadepende na lang din yan mga idol sa ipapakita ng mga manlalaro. Pangalawa, merong Luka Doncic ang Los Angeles Lakers. Mabilis ang throwback lang tayo mga idol. Nung nakaraang playoffs kasi sa Western Conference, nagharap ang Minnesota at Dallas, na kung saan pinangunahan ni Luka Doncic ang kanilang kupunan para makakuha ang panalo sa series na yon sa standing na 4-1. Yes, tama ka rin narinig mga idol, isang beses lang nagawang manalo ng Minnesota laban sa Dallas. Pero ang problema lang magkaiba kasi ang kupunan ng Dallas at Los Angeles Lakers. Hindi natin pwedeng masabi na mas malakas ang Lake Show ngayon kumpara sa Dallas Mavericks noon. Pero kung kayo ang tatanungin mga idol, ano sa tingin nyo? Mas maganda na ba ang mga makakasama ni Luka Doncic ngayong sa playoffs kumpara nung nasa Dallas pa siya? Magkomento lang din sa may comment section at babasahin natin yan. Maraming salamat sa suporta nyo mga kasolid. It's your boy King Jan. I'm out.